Huwag pa uli. Tutok na sa unang balita. Ako naman, Arnold Glavio, kasama si Rhea Santos. Narito na ang mga unang balita. Isang pampaserong FX ang bumaligtad matapos bumangga sa isang gutter sa Commonwealth Avenue, Quezon City. 10 pasahero ang nasaktan. Darito ang report ni Oscar Oida. Kasagsagan ng malakas na buhos ng ulan, pasado alas 2 madaling araw. Nang agawin ng eksenang ito ang aming atensyon sa may Commonwealth Avenue, Barangay Holy Spirit sa Quezon City. Isang Tamaraw FX ang nakatihaya sa lugar. Unang tingin pa lang, alam mo nang di basta-basta ang sinapit itong pinsala. Ang buong katawan, animoy nilamukot na papel. Ayon sa mga saksi, humaharurot daw ito sa may gitna ng naturang kalsada nang sa di malamang dahilan ay bigla raw itong lumihis patungo sa gutter. Malakas ang po nila galing doon, bilis masyado. Nung tumama ang gulong dito sa gutter, tumbling yung sasakyan doon sa may poste. Tapos paikot-ikot sila papunta rin. Sa tindi ng impact, ang lahat ng 10 sakay nito na sinasabing may edad 18 hanggang 19. Pawang mga sugatan. 4 umano sa mga ito, malubha. Yung isa tumilap galing sa puwet ng FX. Lapon doon, yung tawa dito naiwan. Agad nagsuspecha ang mga otoridad na bunsod ito ng madulas na kalsada, sanay ng magdamag na pag-ulan. Pero ang mga sumaklolo sa mga biktima, iba naman ang hinala. Kaso lang mga lasing. Mga lasing. Ba't mo nasabi? Kasi mga nangangamoy. Yung isa doon, nakaupo doon ang isa, lumabas bigla. Sasakyan, amoy alak eh. Sinundan namin ang mga biktima sa ospital kung saan sila isinugod. Sa labas ng ospital, inabutan pa namin si Adonis Palencia, isa sa mga nasugatan. Madulas na kalsada raw ang dahilan ng aksidente. Biglang nag-drift. Yung andulas kasi ng daanan eh. Nawala ng control. Siyempre yung driver namin, di na makontrol. Kaya parang kinanan niya ng ewan kong inanan eh. Bigla na lang kaming yun, alam ko na talaga, lalagpak kami sa gutter. Aminado siyang nakainom nga ang grupo. Pero gate niya, di raw sila mga lasing. Unti lang naman po yung nainom. Lahat po kami uminom. Pero hindi naman po yung talagang lasing. Ano lang ho talaga, yung daan nilang talaga basa. Karaniwang nangyayari ang ganitong klase ng aksidente kapag biglang tinatapakan ng preno ng sasakyan habang bumabaybay sa basang kalsada. Paalala ng mga otoridad sa mga motorista, iba yung pag-iingat. Ito ang unang balita sa Quezon City. Oscar Oida, reporting. Natutuwa ang ilang mamimili sa panukalang paglalagay ng price cap o hangganan sa presyo ng mga bilihin hanggang sa 2010. Pero ang DTI at ilang tindero hindi po kumbensido sa panukala dahil baka raw magdulot ito ng pagkalugi at pagsasara ng negosyo. Narito ang report ni Marvin Tumandao. Ilan ba anak niyo, Nay? Noon daw kahit na may pamilya, malayang nakakabili ng mga gustong damit si Aling Leslie. Pero sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, hirap na siya sa pag-budget. Kaya kailangan ng unahin ng makakain. Mga gusto mong bilhin na hindi na makabili kasi mataas na eh. Kaya naman laking tuwa ng mga gaya niyang misis ng tahanan sa isinusulong ngayong House Bill 5109 o Price Range Act of 2008. Sa panukalang batas kasing ito na inihain ni Representative Rachel Arenas ng 3rd District ng Pangasinan, lalagyan ng price cap o hangganan ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin hanggang 2010. Para lagi mababa ang bilihin, di ba? Naunawaan naman daw ng mga tindero ang buting dulot nito sa lahat. Pero may ilang nagpahayag ng pangamba na sila ay malugi dahil di naman daw nila kontrolado ang pagpipresyo ng kanilang mga kinukuhanan. Dapat ayon din sa panahon yung presyo. Kasi pag bagyo nga, transfer sa sasakyan, siyempre dagdag bayad din yun. Ito mismo ang pinangangambahan ng DTI. Baka raw sa sobrang baba na ng bentahan kumpara sa halaga ng produksyon at raw materials, magsara ang ilang negosyo. It can become a disincentive for business if you put a cap and they cannot you recover the costs. Kaya naman masusi raw itong pag-aaralan ng ahensya at sakali raw maipasa, ang DTI na rin ang magtatakda ng mga produktong ituturing na basic commodity.
Para sa unang balita, Marvin Tumandao, reporting. 5 linggo pa bago ang US elections pero nagsimula na po ang botohan sa Ohio. Mahalaga ang boto na manggagaling sa Ohio para kina US Republican Presidential Candidate John McCain at US Democratic Presidential Candidate Barack Obama. Ito kasi ang nagsilbing battleground state noong 2004 para kay US President George W. Bush. Ayon sa ilang political analyst, mahihirapan si McCain na maipanalo ang pagkapangulo kapag natalo na siya sa Ohio. Pero maging si Obama, natalo kay Senator Hillary Clinton sa Ohio noong primaries.